Sa malapit na hinaharap, dahil sa matinding kawalan ng trabaho, pagdami ng mga walang tirahan, at tuloy-tuloy na kaguluhan sa lipunan. Tuluyang nalugmok ang Los Angeles sa matinding pagtaas ng krimen. At dahil siksikan na ang mga kulungan, nagtatag ang pamahalaan ng mga red zones para doon ikulong at higpitan ang pagbabantay sa mga mararahas na kriminal. Ngunit kahit may ganitong hakbang ay daan-daang pulis pa rin ang namamatay araw-araw habang nasa tungkulin. Kaya bumuo ang gobyerno ng Mercy Court na gumagamit ng artificial intelligence bilang hukom, hurado, at tagapagpatupad ng parusa upang mapabilis ang proseso at maiwasan ang mahahabang paglilitis. Kung saan hinahatulan ang mga pinaghihinalaan ilang oras lamang matapos ang kanilang krimen at automatikong itinuturing na guilty hanggat hindi napapatunayang inosente. At matapos ang 2 years ay nakapagpatupad na ito ng 18 executions at bumaba ang krimen ng 68% kaya nakatipid ng billions na tax dollars at muling nakaramdam ng seguridad ang mga tao. Samantala sa loob ng isang courtroom ay nagising si Detective Chris na nakatali sa isang upuan habang may video sa harap niya na nagpo-promote ng Mercy Program, at biglang lumabas sa screen ang AI judge na si Maddox at inihayag na maaari nang simulan ang paglilitis dahil bumaba na ang alcohol level ni Chris matapos siyang mawalan ng malay ng halos 6 hours. Kung magugustuhan mo ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga bagong videos pa. Inutusan siya ni Maddox na manumpa na magsasabi siya ng totoo at nang sumunod siya ay sinabi nito na siya ay sinasampahan ng kaso sa pagpatay sa kanyang asawa na si Nicole. Ipinakita ang body cam footage ng mga pulis na pumasok sa bahay ni Chris kung saan nakita nila si Nicole na duguan sa sahig habang umiiyak sa tabi niya ang kanilang anak na si Britt. At kahit saksak si Nicole ay nagawa pa niyang sabihin sa mga pulis na si Chris ang gumawa nito. Dahilan para mabigla at mataranta si Chris habang pinapanood ang video at naririnig ang sariling pangalan. Ipinaalala ni Maddox na silang dalawa lamang ni Nicole ang nasa bahay nang mangyari ang pananaksak at dahil naniniwala siyang hindi ito totoo ay naghanap si Chris sa internet at nakitang kumakalat na sa balita ang kanyang pangalan kasama ang detalye ng kanyang pagkakaaresto at ang suporta niya noon sa Mercy Program. Kabilang na ang pagdakip nila ng kanyang partner na si Jack sa mamamatay taong si David na siyang unang kriminal na nahatulan sa Mercy Trial. At nang tanungin siya ni Maddox kung ano ang kanyang plea ay sinabi niyang hindi siya guilty ngunit ayon sa pagsusuri ng AI ay 97.5% ang posibilidad na siya ay may sala at kailangan niya itong maibaba sa 92% sa loob ng 90 minutes upang makaiwas sa execution. May access siya sa lahat ng impormasyon sa Los Angeles Municipal Cloud na isang database kung saan obligadong konektado ang mga device ng bawat tao at kumpanya ayon sa batas. At kung mabaygo siya ay papatayin siya ng upuan gamit ang sonic pulse habang nagsimulang tumakbo ang timer sa screen at isa-isang sinuri ni Maddox ang ebidensya. Ipinakita na dumating si Chris sa trabaho ng 8:51 ngunit hindi siya bumaba ng sasakyan at sa halip ay umuwi. Tumanggi si Nicole na papasukin siya at sinabi na sa pamamagitan na lamang ng abogado sila mag-usap kaya sa galit ay sinuntok niya ang camera bago ginamit ang sariling susi para buksan ang pinto. Sinubukan siyang palabasin ni Nicole bago tuluyang magsara ang pinto, at ayon sa pinabilis na footage ay 26 minutes siyang nasa loob ng bahay at ilang sandali matapos siyang umalis ay umuwi si Britt mula sa sleepover at napasigaw sa kanyang nakita. Ipinakita ng imbestigasyon na ang sumaksak kay Nicole ay isang right-handed na lalaki at isang saksak lang ang tumama sa kanyang likod na umabot sa spine at tumagos sa liver kaya agad siyang nanghina. At may sariwang dugo ni Nicole na nakita sa damit ni Chris. Habang matapos siyang umalis ng bahay ay dumiretso siya sa isang bar para uminom kahit pilit niya itong itinatanggi. Ngunit sa kuha ng security camera ay malinaw na lasing siya at nakipag-away pa sa mga pulis nang aarestuhin siya at kinailangan pa siyang i-taser. Pero kahit ganoon ay tumakbo pa rin siya palabas ng gusali at sinubukang agawin ang kotse ng isang random na sibilyan bago siya tuluyang dinamba ng mga pulis at mawalan ng malay. At wala siyang maalala sa mga pangyayaring iyon kaya sinabi ni Maddox na epekto iyon ng alkohol. Nais sana niyang makausap ang anak niyang si Britt ngunit ayon sa rules ng trial ay witness lamang ang maaaring tawagin at hindi kasama ang mga menor de edad kaya nananatili si Britt sa kanyang maternal grandparents. Gayunman may isang patakaran na nagsasabing kung kilala ng isang tao ang namatay ay maaari siyang magpadala ng mensahe para humiling ng tawag sa oras ng pagdadalamhati kaya sinubukan ni Chris mag-type ng ilang salita ngunit hindi niya alam ang sasabihin at hinayaan na lamang niyang ipadala ni Maddox ang automatic message. Pinayagan din siya ng rules na makausap ang kanyang sponsor kaya lumabas sa screen ang video ni Rob mula sa Alcoholics Anonymous na pinagsabihan siya dahil hindi siya tumawag nang maramdaman niyang gusto niyang uminom. At si Rob din ang katrabaho ni Nicole na tumawag sa pulis nang hindi ito pumasok sa trabaho.
Matapos ang video ay sinuri ni Maddox ang profile ng mag-asawa at lumabas na nagkakilala sina Chris at Nicole 20 years na ang nakalipas at nagpakasal makalipas ang 3 years at 1 taon pagkatapos ay ipinanganak si Brit. Naging maayos ang kanilang buhay hanggang sa mamatay sa duty ang partner ni Chris na si Ray na naging dahilan para bumalik siya sa alcoholism na unti-unting sumire sa kanilang pamilya at nag-isip si Nicole na makipag-divorce. Ayon sa mga mensahe ni Nicole sa kanyang pamilya at mga kaibigan ay 57 beses nawala ng kontrol sa galit si Chris sa loob ng last 6 months. May isa pang video na nagpapakita kay Brit na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi kilala ni Chris at doon niya nalaman na may secret social media accounts ang anak kung saan nagpo-post ito ng mga party outfits at sinasabi sa kaibigan na madalas umiiyak ang kanyang ina at nagiging agresibo ang kanyang ama. At sa gitna ng lahat ay tumawag si Brit kay Chris habang umiiyak kaya tiniyak niya rito na hindi niya pinatay si Nicole at mali ang pagkakaaresto sa kanya ngunit pinilit ng lolo ni Brit na ibaba ang tawag. Pinaalala ni Maddox na 1 hour and 8 minutes na lang ang natitira sa kanya kaya agad niyang tinawagan ang partner niyang si Jack na nasa crime scene pa ni Nicole at habang tinitingnan niya sa screen ang lahat ng case files ay hiniling niyang ilibat siya ni Jack sa loob ng bahay. Lumabas ang reconstruction ng crime scene kasabay ng pag-iikot ni Jack at sa sala ay may basag na vase sa sahig na posibleng ginamit pang depensa. Sa kusina naman ay may bakas ng madugong footprints ni Brit at mga mantsa ng dugo sa dingding na palatandaan ng struggle. May basag na plato na nagpapakita na lumaban si Nicole at may isang nawawalang kutsilyo sa set na tumutugma sa ginamit na stabang weapon. Nakita sa kutsilyo ang fingerprints ni Chris pero ipinaliwanag niya na ginagamit niya iyon sa pagluluto. At bukod doon ay may nakuha pang fibers, buhok, balat, at DNA sa crime scene na tumutugma sa kanya, kaya sinuri niya ang phone record ni Nicole dahil natatandaan niyang may time text ito matapos ang kanilang pagtatalo ngunit walang anumang text o tawag sa oras na iyon. Kaya tinanong niya kung may work phone si Nicole at doon lang nalaman ni Maddox na may pangalawang telepono pala ito. Kinuha niya ang number mula sa call records ni Chris at agad itong tinawagan. Habang sa bahay ay narinig ni Jack ang pagring at sinundan iyon hanggang sa isang kotse sa labas kung saan binasag niya ang bintana at nakuha ang telepono ni Nicole na lumabas na isang black market unit na hindi rehistrado sa municipal cloud at ang tanging laman ay mga tawag at mensahe papunta sa isa pang black market unit. Tinawagan ni Maddox ang misteryosong numero ngunit agad itong pinatay nang sumagot ng marinig ang kanyang boses bagaman sapat na iyon para matrack ang lokasyon kaya agad na nagtungo roon si Jack sakay ng kanyang flying bike. Habang naghihintay ay napagtanto ni Maddox na alam na pala ni Chris na may itinatagong sikreto si Nicole at ibinaba nito ang guilt probability niya ng 0.8%. Natunto ng telepono sa isang hotel at may lalaking tangkang tumakas sa likod na pinto kaya hinaranggan iyon ni Jack at ng dalawa pang pulis habang sinubukang tumakas ni Patrick. Ngunit nang makita niya ang mga pulis ay bumalik siya sa loob at nagkaroon ng habulan. Habang hinahanap ni Maddox ang kanyang profile ay nalaman nitong isa siyang chef na delayed sa renta at 2 beses nang naimbestigahan sa social security fraud. Hinabol ng mga pulis si Patrick sa loob ng hotel ngunit nakalusot siya sa isang bahagi na walang cameras kaya nagpalipad si Jack ng drone na nakakita sa kanya sa bubong at muli nila siyang hinabol hanggang sa matakal siya at mahulog sila sa mas mababang bahagi kung saan tuluyan siyang naaresto. Iginiit ni Patrick na wala siyang ginawa at tumakbo lamang siya dahil natakot siya ang isisi sa krimen. At nang tanungin ni Chris kung ano ang relasyon nila ni Nicole ay sinabi ni Patrick na ibinigay niya kay Nicole ang mga bagay na hindi naibigay ni Chris. Inamin niyang nag-flirt sila at ilang beses nag-date ngunit hindi iyon lumalim at nais lamang ni Nicole na makausap siya ng pribado kaya kumuha siya ng burner phones para dito. Matapos makahanap si Maddox ng footage ng kanilang mga date na nagpapatunay sa kanyang kwento at mapatunayang nasa trabaho siya buong araw ayon sa security cameras ay malinaw na hindi siya ang killer. Ngunit pinagalitan pa rin niya si Chris sa hindi pag-aalaga sa kanyang pamilya at sinabi niyang gusto lang ni Nicole ng taong makikinig at magbibigay ng comfort. Kahit ganoon ay inaresto pa rin siya ni Jack dahil sa pagtakas at paglaban. At dahil 53 minutes na lang ang natitira ay tumaas muli sa 98% ang guilt probability ni Chris dahil nagkaroon siya ng malinaw na motibo para patayin si Nicole. Sa kanya inamin na natagpuan ni Nicole ngayong araw ang bote ng alkohol na itinatago niya sa kotse at halos 1 year na pala siyang muling umiinom, kaya naghanap si Maddox ng mas lumang footage kung saan makikita na minsan ay nahuli ni Nicole si Chris na umiinom sa garahe at napasigaw siya rito. Doon niya tuluyang nakita na may problema siya kaya nagsimula siyang dumalo sa AA meetings at doon niya nakilala si Rob na tumulong sa kanyang manatiling sober ng ilang panahon.
Sobrang nakaapekto kay Chris ang pagkamatay ng partner niyang si Ray kaya ipinakita ang isang lumang video kung saan magkasama sila sa police car at papalapit sa sasakyan ng isang kriminal nang biglang tumawag si Nicole kay Chris at sinabi ni Ray na sagutin muna niya ito habang siya ang lalapit mag-isa. Ngunit biglang pinaputokan ng kriminal si Ray sa loob ng sasakyan at sinagasaan pa ang police car para madodge siya. Agad siyang isinakay muli ni Chris at nangakong dadalhin sa ospital pero kasabay nito ay hinabol pa rin niya ang tumatakas na kriminal at binangga ang kotse nito hanggang sa tumaob at maaksidente. Ngunit sa gitna ng lahat ay namatay si Ray dahil sa kanyang mga sugat. At kahit nahabol at na-corner ni Chris ang salarin sa tubig at naaresto ito ay kalaunan ay napawalang sala sa trial kaya nagsisi si Chris na hindi niya ito binaril noon. Ngunit hindi interesado si Maddox sa nakaraan at inutusan siyang alalahanin ang nangyari sa araw ng krimen kaya ipinaliwanag ni Chris na pagdating niya sa trabaho ay napansin niyang wala na ang bote ng alkohol sa kanyang kotse at alam niyang nakita iyon ni Nicole kaya umuwi siya at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at sa galit ay binasag niya ang vase na paborito ni Nicole at nataman siya ng bubog kaya may kaunting dugo nito sa kanyang damit. Ngunit wala na siyang maalala pagkatapos noon at nagsimula siyang magduda kung siya nga ba ang may gawa kaya pinaalala ni Maddox na may 43 minutes pa siya at maaari niyang gamitin ang lahat ng tools ng system. Matapos tingnan ng contacts ni Nicole ay tinawagan niya si Patrick sa kulungan at tinanong kung may problema ba ito sa trabaho at sinabi ni Patrick na sobrang stressed si Nicole dahil inutusan siyang mag-espya sa mga katrabaho matapos may mawala na ilang kemikal. Kaya naisip ni Chris na baka may kinalaman ng isa sa mga katrabaho nito ngunit sinabi ni Maddox na wala sa kanila ang nakita sa kanilang neighborhood matapos ang Sunday barbecue. Kaya inutusan ni Chris si Jack na pumunta sa Viking Shipping Depot kung saan nagtatrabaho si Nicole habang pinanood niya ang mga clip mula sa barbecue para makilala ang mga katrabaho nito ngunit ayon kay Maddox ay may alibay ang lahat para sa araw na iyon. Ipinacheck din ni Chris ang camera ng kapitbahay ngunit nagkaroon ito ng outage at naka-archive pa ang footage. Kaya hiniling niya ang video ng mga dumating sa barbecue sakay ng kotse at napansin niyang may 3 pang sakay ang sasakyan ni Rob kaya tinawagan niya ito at tinanong kung sino ang mga isinakay niya at binanggit ni Rob ang mga pangalan at sinabing wala sa kanila ang sumama pauwi sa kanya at walang umabsent sa trabaho kahapon. Habang unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa ay muling pinanood ni Chris ang video ni Britt mula kagabi at sinuri ang timestamp at doon niya napagtanto na naganap ang pag-iyak ni Nicole habang nasa trabaho siya kaya hindi siya ang dahilan noon. At dahil posibleng maging witness si Britt ay pinayagan siya ni Maddox na tawagan ito ngunit galit na galit si Britt dahil nakita nito ang video ng pag-aresto sa kanya at nalaman na matagal na pala siyang umiinom ng palihim, at dahil karamihan sa internet ay naniniwalang guilty si Chris ay nagtanong si Britt kung totoo nga ba iyon habang pinipilit ng kanyang lolo na ibaba ang tawag. Ngunit pinigilan ni Maddox ang pagputol ng tawag dahil bahagi iyon ng trial kaya tinanong ni Chris si Britt kung ano ang narinig niya kagabi at sinabi nitong narinig niya si Nicole na umiiyak at may kakaibang ingay sa loob ng bahay. At sa video na nakapost sa kanyang social media ay makikitang hinanap niya ang pinanggagalingan ng tunog at napansin ni Chris na bukas ang pinto ng basement kahit hindi nila iyon kailanman binubuksan at iginiit ni Britt na wala siya roon ng gabing iyon. Kaya ipinaklear ni Chris ang image kay Maddox at doon nila nakita ang kamay ng isang tao sa doorknob na nagpatunay na may bisitang hindi umalis matapos ang barbecue at nagtago sa basement ng 2 days, upang makilala ang misteryosong lalaki ay sinuri nila ang servers ng kumpanya ni Nicole at sa pagbusisi ng mga email ay natuklasan ni Chris na may nagpepeke ng stock records upang itago ang pagkawala ng 300 kilos ng kemikal sa loob ng past 6 months, at ang nawawalang kemikal ay ura granules na ginagamit sa fertilizers, dermatological products, at illegal substances na patok sa red zones. May isang email na nagutos kay Nicole na makipagkita sa docs kaya hinanap ni Chris ang security footage at nakita roon si Nicole na nakikipagtalo kay Holt na nakiusap na huwag muna siyang isumbong sa pulis at bigyan siya ng ilang araw pa ngunit tumanggi si Nicole dahil nakataya ang kanyang trabaho kaya sa galit ay ibinato ni Holt ang kanyang mga gamit. Sa pagtingin sa emails ni Holt ay natuklasan ni Chris na adik ito sa gambling at sa pagsusuri ng kanyang finances ay lumubog na siya sa utang at si Rob ang palaging tumutulong sa kanya kaya bumaba ang guilt probability ni Chris sa 94.7%. Tinawagan niya si Rob ngunit si Holt ang sumagot at sinabihang good luck si Chris bago hanapin si Rob. Habang naghihintay ay hindi matukoy ni Maddox ang lokasyon ni Holt sa oras ng krimen kaya ipinacheck muli ni Chris ang camera ng kapitbahay at may nakita silang gumagalaw sa mga bushes ngunit hindi pa kumpleto ang upload ng footage. Nang bumalik si Holt sa tawag ay sinabi nitong hindi niya mahanap si Rob kaya inakusahan siya ni Chris sa pagnanakaw ng kemikal at doon inamin ni Holt na si Rob ang tunay na nagnanakaw at dahil may utang na loob siya rito ay sinubukan niyang tulungan ito laban kay Nicole.
Sinabi rin niyang hindi pumasok si Rob kahapon at huling nakita ito sa barbecue kung saan nakiusap si Rob na ihatid ni Holt ang iba pang bisita habang siya ay nagpaiwan. Agad na trace ni Maddox ang nawawalang truck at pinasunod ni Chris si Jack habang naalala niyang may gun license si Rob. Kasabay nito ay natapos ang upload ng footage ng kapitbahay at malinaw na nakita si Rob na lumabas mula sa trunk ng kotse ng kapitbahay ngunit bahagya lamang bumaba sa 93.4% ang guilt probability ni Chris kaya lalo siyang nainis at nakipagtalo kay Maddox at ang mga pilosopikal na tanong niya ay nagdulot ng ilang glitch sa AI, at dahil 19 minutes na lang ang natitira ay nakipag-ugnayan si Chris sa ilang kaibigan sa forest at ipinaalam ang tungkol sa mga baril ni Rob. Pinalibutan ni Jack at ng kanyang team ang bahay ni Rob at puwersahang pumasok ngunit wala siya roon. At napansin ni Chris na walang truck sa labas kaya naisip niyang tinanggal ni Rob ang tracker at iniwan iyon sa bahay. Sinubukan ni Maddox hanapin ang truck sa buong lungsod ngunit wala itong license plates kaya malinaw na inalis iyon ni Rob. Kaya nagpadala si Chris ng alert para sa isang Viking shipping truck. Sa loob ng bahay ay may nakita silang sirang larawan na may kamay sa napunit na bahagi at dahil lumaki si Rob sa isang children's home at nawala ang kanyang record sa isang data hack ay kailangan pang hanapin ni Maddox ang buong larawan online. Sa garahe ay natagpuan ang mga nawawalang kemikal at mga sinusunog na ebidensya at lumabas sa tools na hindi niya ibinebenta ang kemikal kundi niluluto ito para gawing illegal substances. Naroon din ang mga plaka ng truck at isang libro tungkol sa paggawa ng explosives kaya napagtanto nilang kung nakagawa si Rob ng bomba ay kailangan nilang malaman ang target. At biglang namataan ng cameras ang truck na mabilis na patungong downtown. Kasabay nito ay nahanap ni Maddox ang kabuuan ng lumang larawan at ibinunyag na ang batang kasama ni Rob ay si David na siyang unang kriminal na pinatay ng Mercy. Magkapatid pala sina David at Rob ngunit si Rob lamang ang na-adopt at pinalitan ng apelyido kaya ang pakikipagkaibigan niya kay Chris matapos mamatay si David ay bahagi ng kanyang plano. Agad na unawaan ni Chris na paghihiganti ang motibo ni Rob at patungo ang bomba sa courtroom. Nakalapit ang isang drone sa truck at nakumpirmang si Rob ang nagmamaneho at may kausap siyang pasahero na hindi makita sa camera. Dahil sa hinala ay tinawagan ni Chris si Britt ngunit ang kanyang biyenan ang sumagot at sinabing lumabas si Britt para magpahangin kaya sinuri ni Chris ang security camera ng mga biyenan at doon niya nakita na kinidnap ni Rob si Britt. Kasabay nito ay may natagpuang timer ang mga pulis sa garahe ni Rob kaya agad silang tumakbo at karamihan ay nakalabas bago sumabog ang bahay sa isang malakas na explosion na ikinasunog ng maraming opisyal. Sinubukan ni Chris tawagan si Jack ngunit walang sagot at napagpasyahan ni Maddox na maliit na bahagi lang ng kemikal ang ginamit sa garahe kaya ang natitira ay nasa bomba sa truck na kayang sumabog at sirain ang buong lungsod. Maya-maya ay tumawag si Jack at sinabing ligtas siya at hahabulin nila ang truck. At sa wakas ay bumaba sa zero ang guilt probability ni Chris kaya nais ni Maddox itigil ang trial ngunit tumanggi siya dahil kailangan niya ang access sa system para pigilan si Rob. Kahit pa may 9 minutes na lang at maaari siyang patayin ng upuan ay mas pinili niyang iligtas ang lungsod. Ang emosyonal niyang loika ay nagdulot muli ng glitch kay Maddox kaya ipinaliwanag niya rito kung paano sila maaaring magtulungan para sa mas nakabubuting layunin at pumayag si Maddox na ipagpatuloy ang trial habang hinahabol na ng mga police car ang truck at paulit-ulit man nila itong harangan ay palaging nakakaiwas o naitutulak ni Rob ang mga sasakyan. Habang kinukunan na ng balita ang habulan ay lalo pang binilisan ni Rob ang takbo at bumangga pa sa mga civilian cars kaya may isang police vehicle ang sumalpok sa isang tindahan. At pagdating sa tulay ay sinubukan ng isang SWAT helicopter na magbaba ng agent habang maraming police cars ang humarang ngunit mabilis na dinaanan ni Rob ang mga ito kaya walang mapaglapagan ang agent. Napilitan si Jack na utusan ng kanyang mga tauhan na barilin si Rob kahit pinaalalahanan siya ni Chris na nasa loob din ng truck si Britt at sumang-ayon pa si Maddox na iyon ang pinakamabuting plano. Nagpadala sila ng remote control car na may explosive at nakalusot ito sa ilalim ng truck ngunit pamalya ang koneksyon kaya hindi ito sumabog at nagduda si Chris kung hinak iyon ni Maddox ngunit hindi siya sinagot. At dahil 4 minutes na lang ang natitira ay naglabas si Maddox ng alert para i-evacuate ang lugar habang hiniling ni Chris kay Jack na pumwesto sa harap ng truck at nakita niya si Britt na humihingi ng tulong habang sinusubukan niyang kumbinsihin si Rob na mag-isip ng maayos. Galit na galit si Rob at iginiit na inosente si David ngunit bago pa niya masabi ang lahat ay nagpaputok si Jack kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang bike at nahulog. At tuluyang bumangga ang truck sa mismong gusali ng korte kasabay ng pagsisimulang mag-activate ang upuan para patayin si Chris. Nawalan ng kuryente kaya hindi agad sumagot si Maddox at gumagana na lamang ang system sa spare battery.
Sa lobby ay ginamit ni Rob si Brit bilang panangga habang binabaril ang mga guard na humaharang sa kanya at ng 10 seconds na lang ang natitira ay bumaba na ang upuan at sumigaw si Chris ng tulong ngunit sa huling sandali ay bumalik online si Maddox at itinigil ang trial. Agad bumaba si Chris sa lobby, kumuha ng vest mula sa isang patay na guard at inutusan si Maddox na ilabas ang impormasyon tungkol kay David habang sinusubukan niyang pakalmayin si Rob ngunit inilabas nito ang detonator. Bago pa niya mapindot ay lumitaw si Maddox sa screen at inalok siyang linisin ang pangalan ng kanyang kapatid. Nanumpa si Rob na kausap niya si David sa oras ng krimen ngunit sinabi ni Maddox na walang phone na nakuha kay David nang matagpuan ito. Habang nakikipagtalo si Rob ay kinagat ni Brit ang kanyang braso at nakawala kaya agad siyang sinunggaban ni Chris at nagagawan sila sa detonator. Habang patuloy na nagpaputok si Rob ay nabunot ni Chris ang ilang cable sa detonator at napigilan ito saka sinipa ang baril palayo. Kinuha niya ang baril at itinok kay Rob dahil sa galit at pagnanais na ipaghiganti si Nicole ngunit umiiyak si Brit at nakiusap na huwag niya itong gawin. Sa pag-aatubili ni Chris ay iginiit ni Rob na kausap niya si David sa telepono buong oras at tumawag pa siya sa precinct. Biglang binaril ni Jack si Rob kaya kinailangan siyang pigilan ni Chris na huwag nang dagdagan ng putok. Bago tuluyang mawalan ng lakas ay sinabi ni Rob na may nakausap siyang babae sa precinct na nangakong susuriin ang call history ni David kaya ang nag-aresto kay David ay alam ang totoo. Sinuri ni Maddox ang mga tawag sa precinct at nakumpirmang may naghanap nga sa record ng tawag ni Rob kay David, at naalala ni Chris na si Jack ang umaresto kay David kaya hinarap niya ito at hiningi ang katotohanan. Tumanggi si Jack na magsalita ngunit sinuri na ni Maddox ang kanyang history at natuklasang ang telepono ni David ay nakalagay noon sa evidence box ngunit kinuha ito ni Jack at itinapon sa ilog upang mawala ang ebidensya. At inamin ni Jack na ginawa niya iyon para patunayan sa publiko na gumagana ang Mercy Program at mapanatiling ligtas ang lungsod. Ngunit sinabi ni Chris na ang kailangan ng mga tao ay hustisya at hindi palabas kaya inutusan niya ang ibang opisyal na arestuhin si Jack. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo upang yakapin at makasama muli si Brit, habang si Maddox ay napagtanto na nakapatay siya ng isang inosenteng tao at nagtanong kung ano ang nagawa niya, at ipinaliwanag ni Chris na tulad ng tao ay maaaring magkamali ang AI at kailangan din itong matuto mula sa pagkakamali, at dito nagtatapos ang kwento ng Mercy 2000.